example po, itong may mga personal na interest, ambisyoso, kaya gusto nilang mapa-impeach si Vice President Sara sa pa-SQL nitong si Amy Marcos. Samantala, si Laila de Lima ay naging emosyonal at iyakin dahil hindi po matanggap na ang impeachment na gusto nilang mangyari ay ibinalik sa House of Representatives. At of course, mga kababayan, kagaya ng inasahan po natin, ang bida-bida na hindi pa nga nakaupo bilang senador na si Tito Soto, abay kini-question ang naging desisyon po ng senatorial judges na ibalik, return to sender, itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara dahil may kailangang ayusin, no? At may mga questionable na kailangan nilang sagutin at ipaliwanag bago pa ituloy itong impeachment trial against po kay Vice President Sara. Alam naman natin no, na may ambisyon po itong si Soto na maging Senate President. Kaya napapansin natin ngayon na panay po yung kanyang pag-iingay at panay po yung pagkikwestiyon niya sa naging desisyon po ng Senado sa 19th Congress at yung pamunuan nitong si Escudero. So ngayon, mga kababayan po natin, no? Makakuha pa ba siya ng supporters? Dahil 18 po ng mga senators ay nagpapakita na sila po is ayaw ng impeachment at kini-question ang naging proseso ng House of Representatives. Samantala itong si Soto ay kitang-kita naman natin na gusto ring ma-impeach itong si Vice President Sara at mukhang sila na ngayon yung magkakasundo nitong si Risa Hontiveros pagdating ng 20th Congress. Kung makakarating sa 20th Congress itong impeachment against kay Vice President Sara. Una sa lahat, simulan muna natin ang pasabog na SQL nitong si Senator Amy Marcos. Sige, tingnan natin kung ano po yung mga hugot nito. Sabi, accountability? Accountability ba talaga? May dalawang SKL ako dyan. Una, SKL, share ko lang. Share ko lang na si VP Inday Sara ay sinampahan ng kaso sa Komisyon ng Audit, ang COA, sinampahan ng kaso sa Supreme Court, sinampahan ng kaso sa iba't iba pang korte, sinampahan ng kaso ng Department of Justice, pati na rin ng PNP, at sinampahan ng kaso ng disbarment. At kanina lamang, may panibagong isasampang 612 million na namang confidential fund ng OVP at ng Department of Education. Walang tigil na kaso. Kung accountability ang tunay na gusto ng mga birit ng birit, bakit hindi paghusayan ng mga kaso para panagutin si VP Inday sa mga yan? May Ako po, mga kababayan po natin, mukhang tinamaan po, no? Itong si Risa Hontiveros at kung sino pa, no? Na may mga ambisyon at alam naman ang kanilang tunay na pakay kung bakit gusto nila ma-impeach itong si Vice President Sara. yan, may kulong if ever mapatunayan. Aba, Kung mapatunayan. Obvious naman na inuna nga nila yung impeachment. Diba? Kasi alam nila na hindi uobra itong mga ikakaso nila. So, impeachment sila. damang-dama ang accountability kapag ganyan. Itong impeachment na inipit, inupuan, nilimliman, Dilim-lim. Dilim-liman ng itlog ni Tamba. dali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Itong ipinipilit na impeachment, aminin man nila o hindi, ay para lamang manira ng imahen ng isang publiko at walang uuwian, kundi pag-disqualify kay VP Inday Sara para sa eleksyon ng 2028. Nako po mga kababayan po natin. Yan po yung tunay nila na purpose. No? Wala nang iba. Tama, walang accountability silang hinahanap dito. Kundi political propaganda just to stop Vice President Sara for running, no, for 2028 presidential election. Yan ay pinaka-purpose. Risa Hontiveros, umami na. Diba? Rapi Tulfo, mukhang nag-a-ambisyon. Oh. And of course, si Tambalos-Los, Lini Robredo, who else? Diba? Ang dami nila na gustong tanggalin itong si Vice President. Sino yung mga nagrarally ngayon? Mga dilawan, komunista, akbayan. Diba? Sino yung mga nag-iingay naman na nasa House of Representatives? Mga tauhan ni Tambalos-Los. Sanib pwersa sila lahat.
Palagay mo, sino kaya yung nagpupundo sa mga rallyistang ito? Dalawa lang yan. Di ba? Yung babae o yung lalaki na nag-aambisyon na maging presidente. Posible sila yung nagpupundo dyan, mga kababayan. Kaya tama itong sinasabi ni Amy Marcos. Impeachment, tapos sabay rally, boom. Kung magtatagumpay sila, edi sila na naman yung maghari-harian, no? Sa Malacanang. Yun lamang ito. Pinahihirapan pa natin ang ating mga sarili. Alam naman nating lahat, tayo at ang sambayanan, hindi accountability ito. Tungkol ito sa pagpigil kay VP Inday Sara para sa 2028. Huwag na tayo mag-production number. Akoy! Yan ang gustong puntiryahin. Kaya ang pangalawa kong SKL, ikalawa SKL, saan ka lulugar? Iyon. Kapag umuo ka sa pagpatuloy ng impeachment, Ito, tingnan nyo ha. Kapag mag-oo ka sa pagpapatuloy ng impeachment, pakinggan nyo ng maigi ang sagot niya. magpadala ka sa mga ambisyoso ng 2028. Kapag Reza, ambisyoso ka daw. Pero isa pa talaga nakatingin yan. May isang anggulo yan ng video eh. pinadismiss o pinaremand mo naman, sasabihan kang pinoprotektahan mo si Inday. SKL, saan ka lulugar? Ako, sa tama. Magpakatotoo tayo, mga kapatid na hukom at senador. Malayo pa ang 2028. Maraming gutom at naghihintay ng serbisyo mula sa Senado. Hindi tanga ang Pilipino. Alam natin ang motibo at tunay na pakay ng mga lulong sa ambisyon at kapangyarihan. Maraming salamat po. Iyon. Ang galing, ang galing, ang galing. Oy, lulong. Lulong sa ambisyon at gusto ng kapangyarihan, Reza Ontiveros at ang iyong ina na si Laila de Lima. Ay, ina ba? Lula pala. Iyak-iyak oh, drama queen oh. Yung mga dating iyak-iyak na yan, mga kababayan, ni Laila de Lima, ginawa niya na yan, no? Nung siya po ay nakulong. Ngayon nakalaya na po siya, no? At mukhang nalalapit na yung kanyang pagbabalik sa kanyang tunay na tirahan. Abay, nagwawala ngayon, no? At gusto niya na agad ma-impeach itong si Bibi Sara. Tinatakot, no, nilalait at kung ano-ano pang mga hindi magagandang salita ngayon ang binabato po sa mga senador. Di ba naging senador ka rin? Harap-harapan na tayong niloloko. Bakit ka kasi nagpaloko, be? Kakaibang korte ito. Anong korte, be? Korte ni Junel. Korte ng kababalaghan. Sana all may kababalagan na ginagawa. Baka ikaw yun, may kababalagan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Kung question mo na constitutionally, unconstitutionally, or whatsoever, Supreme Court ka, sabi ni Chis Escudero. Di na kinailangan ng abogado dito. Tama, hindi kami abogado. Pero mayroon kaming batorne sa Senado. Dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. Saan banda? Doon natin ipapahid. Yan pala ang dapat mong gawin ngayon, Laila de Lima. Sabihan mo ngayon, itong mga alipores ni Tambaloslos na sa palengke na nila i-file ang impeachment kay Vice President Sara, baka magtagumpay pa sila. So, ibabalik na naman yan sa Senado. Sabi mo nga, no, hindi na pinag-uusapan dito kung abogado o hindi. No, wala naman kasing batas dito. Kasi kung ibabalik yan sa Senado, sigurado, hindi na naman kayo magtatagumpay. Oh, sabi mo, mabuti pa sa palengke na lang. Palengke mo na lang i-file. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Ang lalim ng hugot po, mga kababayan po natin ni Laila de Lima, no? Oh, tinda mo yung sarili mo doon.
Grabe yung mga talunan, no? Sabi ni Chel Jokno, unconstitutional po. Sabi ni Risa Hontiveros, hindi ito katanggap-tanggap. O, alam mo yung sagot ni ano diyan, ni Jesus Cordero. Kung hindi nga sila satisfied sa naging decision, no, ng mga senador, pwede naman sila mag-file ng petition doon sa Supreme Court. And how about itong si Luistro at ang kanyang mga kaalyado? Sige, pakinggan natin mga kabayan. We are not defying the order. We are not disobeying Virgin, we are not disobeying. the order. What I said earlier, we are deferring the receipt until we are clarified on the actions taken by the Senate last night. Di ba mga kababayan po natin, binalik sa kanila ng senatorial judges. Kasi po, may mga katanungan at mga verification, no, para malaman talaga or ma-confirm ng mga senador kung tama ba, authentic ba, no, yung kanilang ginawa na impeachment complaint. Kasi may tatlong nauna tapos yung pang-apat yung ipinasa nila sa Senado. So bakit nila ngayon tatanungin ulit sa Senado? Ano yun? Pareho kayo magtatanungan? Di ba binigyan ng 10 araw si BP Sara o para sagutin ang inyong mga impeachment articles, no? Paliwanag ng kampo ni BP Sara. So kayo naman, meron kayong 5 days. So bakit aantayin nyo pa or questionin nyo pa ulit ang mga senador? Wala pa si paligoy-ligoy o baka ganyan din po yung style nila mga kababayan dahil alam nila na hindi po sila mananalo. And ramdam naman nila, di ba? 18 versus 5. Anong panalo nyo? And beside, nakita nyo naman nung nakarang eleksyon, di ba? Kahit napakalakas mo, no? Hindi malakas sa tao, kundi malakas sumamudmod ng ayuda. No? Ikaw pa ngayong napasama, no, sa may allegation ng vote buying. And hanggang ngayon is hindi pa po yan cleared ang pagkakaalam ko ha, na mayroon ka pang dapat sagutin ng vote buying dyan sa Comelec. So kaya po kayo nanalo. And of course, ramdam po ninyo na talagang malakas ang mga Duterte. Nakita niyo yan sa naging resulta ng eleksyon. Absente, local, international, no, men in uniform, and of course, no, yung mga Duterte supporters, nakita yung kung gaano kasulid. Kahit si Bongbong Marcos na lahat, hawak nila yung makinarya, no, hawak nila yung kayamanan ng taong bayan, hindi kayamanan nila, di ba? Hindi pa rin nila napasok ang kanilang buong alyansa. Dahil po sa puwersa ng mga Duterte supporters. Diba? So yung mga senador, alam nila yan. Kahit sabihin nyo na may mga pinoproteksyonan sila, no? Mayroon silang personal na interest. Of course. Kayo nga eh. Ano ba yung tatlong actions? Number one, they're asking for the certification of the House of Representatives that we complied with the requirements in filing an impeachment complaint. Etong requirements po na ito ay ang pagperma ng at least 1/3 of all the members of the House and the verification, of course, at non-violation of the one-year bar rule. We are certain, and it is in the face of the impeachment complaint, that we are fully and strictly compliant with the requirements of the Constitution. Kanina nabanggit ko na rin po ang resolution ng then presiding officer Juan Ponce Enrile when there is compliance with the first two basic requirements. The filing of the impeachment complaint already enjoys the presumption of legality, that it cannot be questioned anymore unless there is strong evidence to the contrary, no? Okay. Pangalawa, Bait. Ilang day. Tuloy lang. they're asking for the confirmation of the 20th Congress, whether it will pursue the impeachment complaint against the Vice President. How can this order be complied when the 20th Congress does not yet exist? O, tama yan. Does not exist. So, isagutin mo na lang yung tanong ng mga senador.
Wala pa pong 20th Congress. Lapit na, ilang araw na lang. Oh. Nasa 19th Congress pa lang po tayo. Bakit matapos pa ba yan ng 19th Congress? Nasabi nga ni Tolentino na paspasan natin for 19 days. Ayaw nyo naman. Malinaw naman talaga na hindi naaabot yan. Hindi na matatapos yan sa 19th Congress. 20th Congress na yan. So, who will comply? The second order. Number 3, bagaman ito po'y hindi part ng order nila, but I saw a letter in the social media, rendered moot ang presentation of articles because the verified complaint has been referred already to the impeachment court. Ito po'y gusto namin ma-clarify lahat. Alam nyo, kung kayo po ay may mga hidden agendas na ginagawa, kagaya ng unang pagpermahan ninyo, may agenda, so may mga milyones na lumalabas, di ba, na katumbas ng perma ng impeachment ni Vice President Sara at kumanta po itong si Congressman Toby Chanco. So, palagay ko, ito rin siguro yung ginagawa ng Senado ngayon, no? And narinig ko nga po nasa, si Coco Pimentel mismo sinabi niya, di ba? Dahil naibalik na o na remanded na itong Duterte impeachment complaint, no? So, depende na daw po yan pagdating ng 20th Congress kung tatanggapin ng 20th Congress ang inyong impeachment complaint. So, dadaan kayo sa butas ng karayom. And palagay ko kaya sila nag-iingay ngayon, no? Parang gusto nila makakuha ng attention sa tao, no? Yung sinasabi nilang taong bayan, pero 500 lang naman yung mga ralista nila, no? Nagtapang-tapangan, no? Gustong sugurin ang Senado, kinalampag ang Senado, pero nakapokus lang yung mga kamera nila. Walang drone. Kasi hindi naman sila ganun karami. And hindi naman totoo na nagre-represent ang taong bayan na gustong ipa-impeach si Bibi Sara. Dahil kita naman po natin social media, warm bodies, kung gaano karami lang yung kanilang mga suporta. And bukas daw mag-i-idsa sila. Sugo kayo. No? Tingnan natin kung gaano pa rin kayo kay Rami. And make sure lang na inyong hahakutin ay mababayaran nyo. Again, mga kababayan po natin, no, hindi talaga nila kayang tanggapin, hindi nila matatanggap itong pagbalik sa kanila kasi sa totoo lang, no, sa aking personal na opinion, ito po is napakalaking insulto talaga. And hindi ko ma-imagine kung ano po ang naging reaksyon ni Martin Romualdez kagabi after malaman niya na nakapag-decide na, no, after parang after ng butuhan makapag-decide na ang mga senador na ibalik na ito sa House of Representatives. Hindi ko ma-imagine kung ano yung naging reaksyon ni Martin Romualdez dahil ang inakala niya na tagumpay na naging malaking sampal sa kanyang pagmumuka ang pagbalik ng mga senatorial judges nitong impeachment complaint sa House of Representatives. And si Bibi Sara na nag-aantay lang ng bloodbath, no, siya pa yung panalo ngayon. Sabi nila hindi pa panalo dahil may 28th Congress pa. So kung nahihirapan po sila sa 19th Congress, I think mas lalo silang mahihirapan pagdating ng 20th Congress. At nakikita ko na yan. Kaya aabangan natin yan, no, pagdating ng 20th Congress. Sa ngayon, wala silang magagawa kundi magyayaw-yaw, magpaparali lang sila. No? Kasi wala tapos na. No? Tapos na ang kanilang drama at bistado na. Lalo na po yung mga banat dito ni Amy Marcos, yung mga pa-skill niya. Na obvious naman na yung purpose talaga ng impeachment kay Vice President Sara ay para hindi siya makatakbo ng presidente pagdating ng 2028. Di ba? O, yan po yung ating komento and reaction videos, mga kabayan natin.